And this is your favorite time of the day. It's Araling Panlipunan time. Bagong araw, bagong kaalaman. Handa ka na bang matuto? Para sa ating focus ngayong umagang ito, grade 10, ang ating paksa ay kasarian sa iba't ibang lipunan. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan sa unang linggo ng ating talakayan. At ang ating layuning pagkatuto ay ang mga sumusunod. Number 1, dapat na ipapahayag ang sariling pakahulugan sa salitang kasarian at sex. Pangalawa, nasusuri ang mga uri ng kasarian o gender at sex. Pangatlo, natatalakay ang gender role sa Pilipinas sa iba't ibang panahon. Ika-4, kinakailangang natataya natin ang gender role sa Pilipinas sa iba't ibang panahon. At ang ika-5, nasusuri ang gender role sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ating most essential learning competency ngayong araw na ito ay dapat natatalakay natin ang mga uri ng kasarian, gender at sex, at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Bilang pagbabalik-aral, mga bata, ang Washington Accord ay internasyonal na kasunduan ukol sa accreditation para sa professional engineering academic degrees na itinatag noong 1989. Bunga ng tinatawag nating Washington Accord, ang mga nagtapos ng engineering courses sa bansang hindi accredited ay hindi makapagtatrabaho sa mga bansang miyembro nito tulad ng Australia, Canada, China, Hong Kong, Ireland, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom, at United States. Tingnan ang aking Pisara grade 10. Ano ang pinapahiwatig ng editorial? Ano ang inyong opinion sa larawan? Tingnan mabuti. Very good. Ang larawan ay may mensaheng ang bawat tao ay may karapatang magtamasa ng lahat ng karapatang pantao na walang diskriminasyon. Okay. Para simulan natin ang unang gawain, hulaan mo ang mga simbolong iyong makikita. Key in your answers sa ating chat box, grade 10. Ang unang simbolo, ano kaya ang pinapahiwati? Go! Very good. Yan ay simbolo para sa mga kababaihan or female. Next. Pangalawang simbolo. Yes, very good ha. Yan naman ay para sa mga kalalakihan or male. Tingnan ko ang pangatlo. Alam niyo ba ito? Correct. Yan naman ay para sa mga tinatawag nating transgender. Sa ating ikalawang gawain, timbangin mo nga ang iyong haka-haka. Ano sa palagay mo ang pangkalahatang mensahe ng larawang aking inihanda para sa iyo? May timbangan. Ano ang ipinapahiwatig? Very good, no? Ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay sa dignidad at mga karapatan. Ang konsepto ng gender at sex ay ating tatalakayin. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian, grade 10, kung lalaki o babae. Male or female sa wikang Ingles. Ito ay maaaring tumutukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ang babae ay mayroong matres, kaya meron siyang tinatawag na buwanang dalaw or monthly period. Kaya ang babae ay mayroong isang malaking kakayahan na magbuntis, magdalang tao sa loob ng 9 na buwan. At ang lalaki naman ay kinakailangan sumailalim sa tinatawag na circumcision o tuli upang ganap na maging malinis ang kanyang pagkalalaki. Grade 10, makinig. Ang gender ay tumutukoy sa mga lipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Yun ang tinatawag nating gender.
Sa wikang Ingles, masculine at feminine. Ano ang gawaing panglalaki at ano ang gawaing pambabae? Okay. Sa kasaysayan sa anumang lipunan sa daigdig, mga bata, lalaki ang karaniwang inaasahang bumubuhay sa kanyang pamilya. Inaasahan sa mga kababaihan ang tungkuling maging abala sa mga gawaing bahay at alagaan ang mga anak. Sa makatuwid, noon ang mga babae ay mananatili lamang sa loob ng bahay at hindi naghahanap buhay. Sa kasalukuyan, bunsod na marami ng pag-unlad at paglaganap ng idea ng feminismo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kampanya ng babae. Tingnan. Malaking pagbabago sa gender roles. Ang mga kalalakihan ang naiwan sa bahay at ang mga kababaihan ang naghahanap buhay. Meron tayong tinatawag na house husband, tama? Okay. Sa ngayon, hindi na ganong tiyak ang papel na ginagampanan ng bawat kasarian sa pamilya at tahanan. Yung gawaing panglalaki, ginagawa na ng babae, at ang gawaing pangbabae ay ginagawa na ng lalaki. So, yung gender roles nag-iba, nag-evolve. Okay? Sa ating bansa, masasabing sa kasalukuyan ay hindi na mahigpit ang lipunan o yung ating society sa pagtakda ng gampanin ng babae at lalaki. Meron na tayong tinatawag na mga babaeng hukom. Meron tayong abogada, pulis na babae, chef, no? Ayan. At meron na tayong mga babaeng naging welder. Okay, so mga gawaing panlalaki yan na nagagawa na rin ng mga kababaihan sa kasalukuyan. Okay, ngayon, sa pagkakaroon to, sa ating ikatlong gawain, sa makatwid, ano ang pinagkaiba ng tinatawag nating gender at sex? Maaring puna ng tamang sagot ang aking kahon. Please key in your answer sa ating chat box. Grade 10, go! Yes, tama. Very good, no? Ang tinatawag nating gender grade 10 ay tumutukoy sa mga gampaning panlipunan, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Samantalang ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ano naman ang tinatawag nating orientasyong sexual? Anong pagkakaiba niya sa gender identity? Tingnan natin pisara. Ang tinatawag nating orientasyong sexual or sexual orientation ayon sa galang Yogyakarta ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas na mahalin. Makaranas sa mahalin sa atraksyong afeksyonal, emosyonal, sexual at ng malalim na pakikipagrelasyon sa isang tao na ang kasarian ay maaaring katulad niya. Sa kabilang banda, ang pagkakagandang pangkasarian or gender identity ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex nang siya'y ipinanganak. Yun ang tinatawag na gender identity. Sa kasalukuyan, meron tayong, bukod sa tinatawag nating babae at lalaki mga bata, makinig, meron tayong tinatawag na grupo ng LGBT. Okay. Ang tinatawag nating uri ng sexual orientation, number 1 ay heterosexual at homosexual. Ano ang tinatawag nating heterosexual grade 10? Tingnan ang aking pisara. Ito yung mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Okay? Samantala, ang tinatawag nating lesbian o tomboy ay mga babaeng ang kilos at damdamin ay panlalaki. Ang pusong lalaki ay umiibig sa kapwa babae. Yun ang tinatawag nating lesbian or tomboy. Ang tinatawag nating gay o bakla ay mga lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kanyang kapwa lalaki. Ang bisexual ay mga taong nakakaramdam ng maromantikong pagkaakit sa kabilang kasarian, ngunit nakakaramdam din ng pagkaakit sa katulad niyang kasarian. Ang tinatawag nating homosexual
ay mga taong nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Ha? Maliwanag yun, mga bata, ha? Ano naman ang tinatawag nating transgender? Kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at pangatawan ay hindi magkatugma. Okay. Kayo ba ay naging active kayo sa panonood ng television bago pa tayo magkaroon ng problema ang tinatawag nating pandemya? Napapanood nyo yung Your Face Looks Familiar? Sige, subukan nating laruin. Ayan, tingnan natin ang ating maikling activity. Your face looks familiar. Tukuyin nyo, ha? Magpapakita ako ng maikling larawan at magpapaunahan kayo sa pagsagot. Handa na? Okay, go. Sino kaya yan? Hulaan. Yes, very good. Walang iba kundi si Ellen DeGeneres. Wow. Sino si Ellen DeGeneres, mga bata? Si Ellen DeGeneres ay isang artista, manulat, at host ng isa sa pinakamatagumpay na talk show sa Amerika na The Ellen DeGeneres Show. Isa siyang lesbian, mga bata. Okay, para sa ating pangalawang larawan, sino yan? Sige nga, kung talagang magaling ang grade 10, hulaan natin. Tumpak, walang iba kundi si Geraldine Roman. Okay, so sino si Geraldine Roman? Kailangan nating makilala. Siya ang kauna-unahang transgender na miyembro ng Kongreso. Siya ang kinatawan o representative ng lalawigan ng Bataan. Siya ang pangunahing tagapagsulong ng Anti-Discrimination Bill sa Kongreso. Tandaan ang mga pangalan yan. Pangatlong larawan. Nako, alam ko mabilis kayo. Sino yan? Very good. Walang iba kundi si Charis Pempenko. Okay, sa mga nauna pang mga balita, no, nagpalitan siya ang pangalan, no? Ang pangalan niya ngayon ay Zyrus, no? Isa siyang sikat na mga awit at talagang kanyang sarili pinakilala niya bilang isang lesbian. Okay. Sino si Charis Pempenko? Si Charis Pempenko ay tinawag ni Oprah Winfrey ng bansang Amerika bilang talented girl in the world. Isa sa mga sumikat na awit ni Charis ang pinamagatang Pyramid. Okay. Pang-apat na larawan. Sino kaya ito? Paunahan nga kaya grade 10? Yes. Very good. Walang iba kundi si Anderson Cooper. Yan. Sino si Anderson Cooper? Siya naman ay isang mamahayag at tinawag ng New York Times na the most prominent open gay on American television. Nakilala si Cooper sa Pilipinas sa kanyang coverage sa relief operations noong bagyong Yolanda taong 2013. Kilala siya bilang mahusay na reporter ng Cable News Network or CNN. Okay. Ano ba ang mga pangyayaring nagpakita ng gender roles sa Pilipinas grade 10? Tingnan natin. Ang mga datos pangkasaysayan ay nagpapakita na ang mga kababaihan ng Pilipinas noon, maging ito man ay kabilang sa pinakamataas na uri o timawa ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Ayon yan sa Philippine History, grade 10, ha? Ang tinatawag nating mga binukot, ito ay salitang hiligay noon, ay itinuturing na prinsesa na hindi maaring makita ng mga kalalakihan hanggang ito ay magdalaga. Ito ay isang kultural na kasanayan sa Panay Bukidnon, doon sa Kalinom, no? Sa Iloilo mga bata. So, pinipili ng tribo, pag ito ay nag-edad na ng 3 hanggang 4 na taon, yung batang babaeng makisig, no? May magandang itsura, talagang nakakulong siya sa loob ng bahay, hindi siya pinalalabas. Merong taga-suklay ng kanyang buhok, may tagahatid ng pagkain, hindi siya pinaghahanap buhay mga bata. Okay. Noong unang panahon, sa ating kasaysayan, pagka dumating ng gusto ng mag-asawa, no, ng mga kababaihan noon, nagkakaroon ng tinatawag na bigay kaya o dowry, alahas, maraming salapi, kapalit ng pag-aasawa. So, hanggang ngayon ay sa kasaysayan, meron pa rin tinatawag na binukot. Paano po pag nag-asana yung tinatawag na binukot? Ang tawag dun sa kanila, iba na ang term na tinatawag, no? So, rich tayo sa culture natin, no? What we are today, or who we are today, was because of our ancestors, how they fight for our freedom. Merong great impact sa atin yan. Kaya we all grown up to have a rich culture
as Filipino people. So, hindi natin dapat ikahihiya yung mga ganong naging bahagi ng ating pag-unlad, yung ating kultura bilang mamayang Pilipino. Next, meron tayong tinatawag na Boxer Codex. Ang sabi sa Boxer Codex, bago dumating ang mga Espanyol, mga bata sa Pilipinas, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa. Ibig sabihin, higit sa isa. Okay. Ang Boxer Codex, grade 10, ay isang dokumento na tinatayang ginawa 1595 pa. Ito ay dokumento at mga larawang pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Gobernador General Luis Perez Dasmariñas ng Pilipinas sa pagitan ng mga taong 1593 hanggang 1596. Next, ang maraming kababaihan sa panahon naman ng mga Amerikano ay nakapag-aral na, kaya't nabuksan ang kanilang kaisipan na hindi tamang sa simbahan lang at nasa bahay lang sila, yung kanilang mundong ginagalawan. No? So, nagbigay ng malaking pagkakataon ang panahon ng mga Amerikano para magkaroon ng karapatan ang mga babaeng lumabas ng bahay, mag-aral at matuto. Okay. Sinasabi pa rin sa kasaysayan ang pagdating ng mga Amerikano ay nagdala ng idea ng kalayaan ng pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Ang issue ng pagboto ng kababaihan sa Pilipinas ay naiayos sa pamamagitan ng isang espesyal na plebisito noong April 30, 1937. So sa panahon ng Amerikano, mga bata, grade 10 for the record, ay nagkaroon na ng chance ang mga kababaihan na lumahok sa gawaing pampolitika. So sa kasalukuyan, marami ng mga kababaihan ang naging leader ng kanilang pamahalaan. Okay. So, sa pagkakataon ito, magkaroon tayo ng maikling evaluasyon. It's QA time. Tukuyin kung tama o mali ang mga pang-usap na tumatalakay sa gender role sa Pilipinas. Handa ka na ba? Question number 1. Ang mga binukot ay itinuturing na prinsesa na hindi maaring makita ng kalalakihan hanggang sa ito ay magdalaga. Tama o mali? Go! Yes! Tama! Tama ang pangusap sa unang bilang. What about number 2? Handa ka na ba? Sa panahon ng mga Kastila ay nakamit ng kababaihan ang karapatan sa pagboto at pakikialam sa issue ng politika. Tama o mali ang pangungusap? Go! Yes? Tama ka doon, ha? Mali. Okay. Sapagkat sa panahon ng Amerikano, nabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihang bumoto at makialam sa issue na politika. Sa pangatlong tanong, tingnan natin grade 10. Maraming kababaihan ang nakapag-aral nung panahon ng mga Amerikano. Ulitin ko ang tanong, maraming kababaihan ang nakapag-aral nung panahon ng mga Amerikano. Tama o mali? Go! Correct. Tama ang pangusap para sa number 3. At para sa ika-4 na tanong, grade 10, may pantay na karapatan ng kababaihan at kalalakihan noong panahon ng pre-kolonyal sa Pilipinas. Again, may pantay na karapatan ang mga kababaihan at kalalakihan noong panahon ng pre-kolonyal. Tama o mali? Go! Yes, mali ang pangungusap. Okay. For the last question, tingnan natin for number 5. Malaki ang pagkiling o pagpanig sa mga lalaki noong panahon ng pre-kolonyal. Grade 10, malaki ang pagkiling sa mga lalaki noong panahon ng pre-kolonyal. Tama o mali? Go! Yes, ang pangungusap ay tama. O, nakailang puntos ka. Congratulations, ikaw ay natuto at nakinig. Sa iyong palagay, sa ating reflektibong paglalahad, mga bata, sa iyong palagay, nakakaapekto ba ang gampanin o katatayuan ng babae at lalaki sa lipunan o pamayanan? Ulitin ko ang tanong. Sa iyong palagay, nakakaapekto ba ang gampanin, katatayuan ng babae at lalaki sa lipunan o pamayanan? Pangatiwalanan mo ang iyong sagot. Babasahin natin yan. Go. Okay. Ngayon, bagamat nasa panahon tayo ng social media, ay mas lumawig ang kalaman natin tungkol sa mga isyong pangkasarian, marami pa ring hakbang ang dapat tahakin
upang marating ang isang lipunang walang diskriminasyon at paghusga. No? Sana mawala yung stigma na tayo ay naghusga kung ano ba talaga ang isang lalaki at ang isang babae. Okay. Para sa ating takdang aralin, ang aking unang tanong, number 1, pakibasa nga grade 10, paano mo maipapakita ang paggalang sa pagkakaiba-iba natin ng kasarian at gender? Pangalawang tanong, gaano kahalaga ang karapatang pangtao sa manifestasyon ng pagtanggap at pagkilala sa LGBT? Okay, ang aking iiwang paalaala o words to ponder, we all want equality. Then, let's give the equality that every people deserve. Hanggang sa muli, at magpakaingat kayo palagi. Kayo ay laging mag-aaral mabuti. Ang ating naging sanggunian para sa araling ito ngayong araw ay ang ating learning module at ang online materials. Mga batang Valenzuelano, walang maiiwan. God bless and good morning.